Ito na po ang balita na ikagugulat nyo. Nako po, merong revelation po ang AFP chief na si Romeo Browner. Bakit? May mga training at mga paghahanda na nangyayari. Tila may malaking gulo na parating, mga kababayan. So dito, yung mga sandatahang kasundaluhan, mga PNP at mga sundalo, tila may formation na nagaganap. Bakit merong nagmamarcha, mga kababayan, sa Luneta? Totoo kaya ito, mga kababayan? Yung rally po sa November 30, may preparation na ang AFP. Planado na po, mga kababayan. Ito yung lumalabas na balita. Ano ang plano po sa November 30? Sabi kasi nila, mga kababayan, si Sara Duterte na ang magiging pangulo pagdating ng araw ng kaarawan ni Bonifacio. So dito, may revelation po na pasabog si Browner. Nako, nakakagulat po ito, mga kababayan. Kasi PNP, Coast Guard, Philippine Navy, at PNP ay magsama-sama. Yung pwersa nila, mag-iisa na lang, mga kababayan, para paghandaan. Naku, ano kaya ito? Panoorin po natin. Bakit may mga pagmamarcha sa Luneta? Kasi nakita may nagmamarcha ng mga sundalo mga kababayan. Nako, ano kaya itong preparedness na ito? Kasi bali-balita sa FB, si Sara ay handa ng maging pangulo. Nako, di ba may mga military junta, military kudita na nangyayari? Nako po, ito ng balita, mga kababayan. Dapat mapanood mo ito. Panoorin nyo po itong video na ito para malaman natin kung ano ang katotohanan. Mag-focus kayo sa video, mga kababayan, ha, wag sa title. Para hindi kayo mawala ng landas. Ito na po ang pinakamataas na rangko ng sundalo. Merong malaking balita na ikagugulat nyo. Ito na po, sabay-sabay po tayong mag-react. After mo ng video, mga kababayan, magbibigay po tayo ng sari-sari nating opinion. Ito na po. Through every discussion, every scenario, and every decision point, one message was made clear. When we stand together, the nation is stronger. Sa kabila ng ingay ng politika at usaping destabilisasyon, patuloy ang pagtutulungan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard upang palakasin ang ugnayan, koordinasyon at kanilang pagiging handa sa mga banta na kinakaharap ng bansa. Ayun, mga kababayan, may mga pagmamarcha. Di ba, mga kababayan, na talagang full battle gear? Sa Luneta yata ito, mga kababayan. Bakit may mga marcha-marcha na ganyan, di ba? Yun yung sabi, preparedness for any coming unexpected event. Ibig sabihin yung mga kaguluhan, yung mga nagrarally na manggugulo, ang AFP ay nakaredy sa anumang laban. Yan po yung mga komento na sinasabi po ng mga Pilipino na nagko-comment. Ano ito? Ano nang meron? May gulo ba na parating? Yun yung sinasabi, mga kababayan. Kaya tuloy natin. Upang matiyak ang epektibong pagtugon sa mga krisis, kalamidad at konflik, mahalaga ang sapat na paghahanda at maayos. Ayan nagmamarcha sila, mga kababayan. May bag pa, may mga armas. Tapos iisang tingin lang dun sa bandang kaliwa na may mga nakaputi, nakabarong. Naku, ano kaya ito? Anong meron? Ba't naglalakad po sila, mga kababayan? Diba? Sari-sari kasing mga opinion Ano yan? Preparedness ng ano yan? Yun yung sinasabi Tuloy pa natin. Ayos na koordinasyon. Let us remember why we are here. Because in moments of crisis, our people expects us to rise as one. Because in times of danger, they look to us for protection
order, and hope. And because in defending this nation, its land, its seas, and its future, we are strongest when we move with one mission, one direction, and one resolve. This is the spirit of our service. This is the power of our partnerships. And this is what it means to secure the Filipino nation together. Ngayong araw, formal na nagtapos ang kauna-unahang interagency exercise na nakatuon sa interoperability, pagkakaisa at paghahanda ng mga ahensya. Isinagawa ang pagsasanay sa ilalim ng Joint AFP, PNP, PCG Education, Training at Doctrine Cell. Dati nang sumasali ang PCG at PNP sa mga pagsasanay ng AFP, tulad ng Ajex Dagitpa at Balikatan. Pero ito ang unang pagkakataon na pantay-pantay ang lahat ng pagpaplano at pagbuo ng mga estratehiya. So this exercise was conceptualized for a strategic but straightforward purpose to bring our institutions into a common operational framework where we think together, plan together, and ultimately act together. In a security environment that grows more complex by the day, whether in internal security, maritime defense, or multi-domain challenges, no single agency can carry the burden alone. Ngayong taon, tabletop exercise ang sentro ng aktibidad kung saan sinuri ang command and control systems, intelligence sharing, rapid deployment at joint information operations. Ayon kay General Browner, simula pa lamang ito ng mas malalaking pagsasanay sa mga susunod na taon. Inaasahang mas palalawakin ang partisipasyon ng bawat unit mula sa tabletop exercise hanggang sa command post exercise hanggang field training exercise. So as we expand to unit level and regional level participation, our coordination will only deepen. Our strategic preparedness will not only sharpen, our collective readiness to confront threats, foreign or domestic, will only grow stronger. Hindi rin iniaalis ng AFP na isama sa mga susunod na taon sa kanilang pagsasanay ang mga banta sa seguridad sa mga nangyayaring kaliwat kanang kilos protesta ngayon sa bansa. When we look at security challenges, siyempre hindi natin maalis na kasama yon. But it is not geared towards that solely because yung interagency exercise, it involves long planning, long concept development. So it was formulated way ahead. Wala pa yung mga developments ngayon, wala pa yung security, yung mga mass demonstrations ngayon that we are witnessing. Wala yung sa considerations namin before. Samantala, ayon sa Philippine Coast Guard, magde-deploy sila ng mga K9, medical personnel at water assets sa paligid ng Malacanang at Manila Bay sa darating na linggo bilang suporta sa ipatutupad na seguridad sa Maynila sa isasagawang malawakang kilos protesta kontra korupsyon. Magde-deploy sila ng nasa 500 PCG personnel at kabilang sa kanilang babantayan ang area ng Malacanang. Sabi pa ng PCG, mayroon na rin silang contingency plan kapag mayroong manggugulo. Yes, kasama po yan sa preparations po natin. We are thinking yung mga possible scenarios and we are in coordination with the Philippine National Police aside of providing as additional personnel po natin yung mga possible actions and response po sa mga posibleng scenario. So yan mga kababayan, talagang ito kasi November 30 ay kaarawan ni Bonifacio. Si Bonifacio po ay isang utak ng KKK na lumaban po sa mga Espanyol nung panahon ng pananakop. Siya po ang isa sa mga nagtatag nito. Ibig sabihin mga kababayan, itong araw ng November 30, tila isang araw ng katapangan mga kababayan. Kaya itong rally na ito, may nagbabadya na unexpected event
na pati AFP, Police, Coast Guard, Navy ay nag-ready na po. Meron na po silang mental preparedness, yung mga strategic planning, pati mga canine dog, mga police na magbabantay dito sa around the corner ng Malacanang, mga kababayan. Lahat po ng mga possible na manggugulo sa rally, talagang nakaredy po sila. Kasi kakaiba itong November 30. Kasi yung rally po na naganap noong November 16, 17, 18, na umabot ng 2 araw lang, talagang payapa. Kasi syempre, ang Iglesia ni Cristo ay isinigaw lang po ang transparency for a better democracy. Transparency and accountability. Na dun naman nagpasabog si Manang Aimee na yung issue nga ni BBM na pulburon. Na talagang itinanggi naman ni BBM. So dito mga kababayan, itong rally na ito sa November 30, expected daw po na attendees ay nasa 100,000 hanggang 500,000 na kung magsasanib puwersa pa ang ibang mga grupo para labanan ng korupsyon, ito ang kanilang isisigaw. Yun nga lang, kakaiba itong rally na ito. Ang bali-balita po hahaluan ng mga masasamang loob ito. Gaya nung November 21 ba yun or September 21? Araw po ng declaration ng martial law. Nahaluan ng mga terorista na talagang sabi nila galing daw po sa kampo ni Sara Duterte para to establish yung hasikan ng kaguluhan para magkaroon ng destabilization. Ibinibintang nila kay PRRD, kay Sara Duterte. Nadamay pa dyan sila Atty. Topacio, si Chavit Singson, yung iba pang mga kapartido nila na nagbumuo daw ng grupong ito. Daan-daang mga estudyante ito or kabataan na wala pa nga sa hustong gulang hanggang underage pa nga ito, mga kababayan ko So sila yung mga naghasik dyan, namato, nanakit, lumaban sa mga pulis, nagkasakitan. Meron pa ngang na-speak pa dahil yung kabataan ginulo yung paninda ni Lolo. Ginawa ni Lolo, hinablot niya yung bata. Kabataan yun 16-year-old lang yata nasikwat doon sa kanyang tagiliran. Ayun, hindi umabot sa hospital. So ngayon mga kababayan, itong rally na ito ay hindi basta-bastang rally, mga kababayan, kasi hahaluan nga ng masasamang loob. Yun yung ina-advance na iniisip po ng AFP, kapulisan at mga Coast Guard at Philippine Navy na makapaghanda na ng maaga. Kasi mamaya biglang sumulpot yung kaguluhan, imbes na peace rally ito matuloy na naman sa madugong salpukan ng mga protester at mga pulis. 'Di ba? Balyahan dito, balyahan doon. May mga putukan, may mga pillbox, may mga paint pa, mga kababayan. Dito bawal yung mga magrarally na may mga takip sa muka. Bawal po yun kasi automatic terorista ka. Dito rin sa rally na ito, hindi rin pinapayagan ng gobyerno na ang isigaw nyo ay BBM resign. Ayon kay John Vic Rimulya, malapit ito sa sedition. Tignan nyo si General Romeo Pocis ng Philippine Air Force. Kinasuhan po ng sedition. Kasi dahil sa mga statement niya na
BBM resign, kinasuhan siya. Ayun yung mga usap-usapan mga kababayan na talagang naka-prepared ang AFP. So tignan po natin kung makakapunta tayo para makapag-cover tayo sa Menjola kasi alam natin, nako, talagang matindi na naman ang labanan dyan sa Menjola. Doon pa lang sa Ayala Bridge ay ilang layers na po ng defenses ng military AFP dyan. Hindi ka makakapasok dyan kasi nga talagang bata-batalyon na gwardya ang nakatayo dyan. Talagang matitindi ang mga dekalibring armas. Talagang ready to battle talaga. So ngayon, anong sinasabi ng mga tao, mga kababayan ko? I-check po natin. Ano ba sinasabi nila? Ito po yung mga komento. Magbasa po tayo ng mga ilang mga nagre-react. Ito po, sabi ni Gil David 7600. Save the Philippines. Save the government from inner and outer security. This group of people are bad. They want the government to go down and God bless the Philippines. God bless Philippines, PBBM, AFP, and Sec Gibot. General Browner, PSG. Mga kababayan, kaya yung mga kababayan natin nawawalan ng tiwala sa AFP, nababahiran din kasi ng korupsyon. Dahil sa 15 bilyones na usapan sa video ni General Browner at nasa listahan pa sila nung nirelease ni Saldico na 51 official na nakinabang sa trilyon na iskandal na ito. Kasama si Gibo, kasama si John Vic Rimulya, Boyeng Rimulya, Ping Lacson, Tito Soto, sila Rafi Tulfo, marami pa, karamihan congressman po at mga party list po na nakikita natin na nagrarally dyan, na kunwari nagrarally pero behind that po, yung pala ay planted lang para kunwari nagrarally against corruption pero sila pala yung the main perpetuator. Ibig sabihin mga kababayan, the main orchestrator. Diba? Yung choreographer nung kwento. Sila pala yung nasa listahan nung framework ng sindikato. Naku po mga kababayan ko. Ano sinasabi ng komento? Mabuhay kayo, interagency natin. Malakas po kayo at lalong papalakasin pa. Big salute! Oh, grabe. Huwag hayaang makabalik sa kapangyarihan ng mga traidor ng bansa. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Aba, puro loyalista. Thank you, sir. Mabuhay, mabuhay ang Pilipinas. Press BBM Marcos. Daming loyalista. Ang mga taong politiko, ang tunay na banta sa mga Pilipino. Ayun. Talagang galit sila. Thank you, AFP. Yan, suportado ang AFP. Thanks, General Browner at Sec Gibo. Ayan, talagang suportado si Gibo at si Browner. God is with us. Do not fear and discourage. God bless the Philippines. Why don't they start training those out of school, work-qualified Filipinos and give them allowances? I am sure marami ang mag-train like Taiwan or South Korea. Make it compulsory. Good job, CSAFP, General Browner. Keep up the good work. Protect the Constitution. Ayan mga kababayan. Talagang maraming loyalista na nagko-comment. Meron din mga DDS. So kaya itong si General Browner, napupulaan po, tahimik daw po pagka ang usapan ay korupsyon. Walang ginagawa. So ngayon, itong rally na parating, naghahanda sila. So anong masasabi nyo pong mga kababayan? Nakita nyo naman dun sa Mindanao, yung isang kapitan na nagla-live po sa FB. Dahil po lagi outspoken to.
laging nagsasalita sa graft and corruption doon, tinira yung isang malaking pangalan ng mga politician doon, mula konsihal hanggang gobernador, congressman, kansilor, mayor, gobernador. Iisang pangalan lang ginawa yun. Pinatahimik po siya. Anong masasabi nyo po mga kababayan? AFP may pasabog. Ano ang pinaghahandaan? May mga nagmamartya na sundalo. Mag-preparation po ito sa darating na rally itong November 30. At iba pang mga internal problem at international conflict gaya po dito sa agawan ng mga teritoryo. Diyan sa West Philippine Sea, yung pang-aagaw ng China sa ating mga bahura. Yan din na yung pinaghahandaan ng kasundaluhan natin. Anytime kasi pwedeng gumamit ng persa ang China para kubkubin ang Pilipinas. Pero hindi naman nila basta-basta magagawa yan. Yun nga lang, China is a very powerful country. Meron po silang sapat na kagamitang pandigma para sakupin ng Pilipinas. Sabi nga ni General Browner, we have to wait for 30 days and we have to defend ourselves and our country by our own people. And that 30 days, maybe we are abo na lang. Mga kababayan, di ba? Kaya sabi niya, we have to defend ourselves in China, to any, di ba? To any unexpected event na mangyayari, di ba? Kaya mga kababayan, itong nangyayaring mga corruption sa bansa, talagang palala ng palala. Mga kalsada, pailaw, pang-hospital, sasabihin nila, libre, pero pagdating mo doon, may bayad pala, zero balance, hindi pala, magbabayad ka din pala ng malaki. Yung mga, isipin, halimbawa, 150 ang sakop ng PhilHealth, 300,000 yung babayaran mo. Babayaran mo din yung kalahati, mga kababayan. Saan ka nakakita ng libre hospital, pero gagatasan ka din pala. Budol din pala itong free hospitalization na ito na sinasabi ni BBM nung kanyang SONA. Libre na lahat! Libre na, mga kababayan ko! Flood control, 5,500, nagawa na! Aba, naka-naka! Kinabukasan, bumaha! Ayun, binulgar! Ang kahayupan na pagnanakaw ng gobyernong ito dahil sa trilyon na ibinulsa ng mga opisyal na hindi nangyayari nung panahon ni Tatay Digong, mga kababayan. Pag merong natuklasan na magnakaw, tanggal agad. Adik nga, wala noon. Ngayon, sulputan ng mga adik. Nangunguna pa yung mga nasa kapangyarihan. Isipin nyo, 14 na pulis. Nag-raid sa isang bahay. Hindi nakita yung target. Ang nakita yung babaeng maganda na jowa nung tinatarget nila, ang ginawa, ginahasa ng 14 na pulis. Isipin nyo, mga kababayan. How did they do that, mga kababayan? If they are normal people, allegedly po gumagamit ng pulburon ang mga kapulisan na yun. Grabe talaga, mga kababayan. So yan lamang po ang ating bahagi. Ako si The Wonders Philippines. Baka naman po i-like nyo po itong video na ito, i-share nyo po para umabot po sa mga kababayan natin abroad. Mga OFW na hindi na nakakauwi. Itong balitang ito pagtiyagaan nyo na panoorin para magkaroon kayo ng mga information regarding po sa nangyayari sa ating bansa. Okay po? Salamat! Mabuhay for transparency, for a better democracy. Suportahan po natin si Senator Marcoleta dahil isa po siya sa mga kapitagan ng mga politiko na senador na nagtatanggol ng katwiran at batas para umiral sa ating bansa. Diba, mga kababayan? Salamat po ng marami.